Kilala ang Siargao Island sa Surigao del Norte bilang surfing capital ng ating bansa. Dahil nakaharap ito sa Pacific Ocean, dinadayo ng mga dayuhang mahilig mag-surfing ang malalaking alon dito. Mayaman din ang dagat kaya maraming mangingisda ang umaasa rito para buhayin ang kanilang pamilya. Yun nga lang, sa datos ng gobyerno, kabilang ito sa 4 na probinsyang may pinakamahirap na mangingisda. Mayamang dagat, nagdarahop na mangingisda. Sila ang aking pakay sa isa na namang paglalakbay. Papunta ako ngayon sa Siargao Island. Bale, mula sa Surigao, papunta sa Siargao, mga 2 oras na biyahe dito sa Pangpa. Makalipas ang 2 oras na land travel, nakarating ako sa munisipalidad ng San Isidro. Magandang araw po. Ganda po. Magandang araw po. Ako po si Sandra Aguinaldo sa Vietnam. Kamusta po kayo? Isa si Mang Angelito sa mga mangingisdang umaasa sa Dagat Pasipiko para sa ikabubuhay. Ano po yan? Pugita, ma'am. Kunyari pugita. Tapos ano mangyayari pag nakita to ng pugita? Magsunod ba mo siya? Susunod siya. Tapos saan siya kakagat? Ay, dakpo, ma'am. Dakpo. Paano siya mahuhuli? May hook ba to sa loob? Wala, ma'am. Hawakan mo lang. Hawakan ra. So nakalawit to, tapos lalapit yung pugita dito, tapos kukunin mo na. Saan nyo mo ginagamit yan? Sa sida, ma'am. Yan yung tawag nyo, pana. Kana, ma'am. Tapos meron siyang improvised na fins. Gawa lang niya to. Gawa mo lang to? Sige, ma'am. Kumpleto na sana sa gamit si Mang Angelito pero sa aming kwentuhan, nalaman kong isang mahalagang bagay ang inaasam-asam ng mangingisdang ito. Meron Wala, pa ba ma'am. kayong bangka? Wala po, ma'am. Wala. Bakit po walang bangka ang isang mangingisda? May po dali, ma'am. Abot ba mo kay mga mahal naman karong lagi? Isang mangingisdang walang bangka. Sandaling sumagi sa isip ko ang naglalakihang alon ng Dagat Pasipiko. Mga mangingisda rin ang lolo at tatay ni Mang Angelito. Pero lumaki man siya sa piling ng Dagat Pasipiko, naranasan na raw niya ang lupit nito. May bagyo, ma'am. Di mga sarya mga naay kanang may request area ba? Ito naman pag dagkog alon. Oo. Kung maksiwan, di man po makadool sa akong wikon ng kay dagkong naman alon. Anong nasa isip mo nung mga oras na yun? Ano problema, mga basi kung di na tamo makahigad sa ato kung lugar, ma'am. 7 ang anak ni Mang Angelito at Aling Gloria. 2 sa kanila, minsang naging kasambahay at ngayon ay may asawa na. Ang 5 pa, nag-aaral sa high school at elementarya. Bakit po high school lang po ang natapos ng ibang anak niyo? Bakit po hindi niyo napapag-aral sa kolehiyo yung mga anak niyo? Mga kadi naman sila mo eskwela, ma'am, kay malang na may gapon ika approve ba nato na kung sila walang naman nabaho kami. Kung kayo ho, may sapat na pera, ano ho sana pangarap niyo para sa mga anak niyo? Kung para matapos kibalan tayo eskwela mo kung naay daghan kung pira. Ang pangarap ni Mang Angelito, tila kasing hirap abutin ng kailaliman ng Dagat Pasipiko. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na si Mang Angelito at kanyang mga kaibigang mangingisda rin.
ang bahay ni Mang Angelito sa Pangpang, kaya naglakad pa sila ng may isang oras. Pagdating sa Pampang, isa-isa nang naghanda ang mga mangingisda. Kami man ay naghanda rin na mag-dive kasama nila. Sa ganyan paggamit. Ito pa lang ang unang pagkakataong sisisid ako kasama ng mga mangingisda sa Dagat Pasipiko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa ilalim. Sumunod na ring umalis ang mga mangingisda. Maya-maya, lumusong na sina Mang Angelito at mga kasamahan niya. Nagsisimula ng lumakas ang alon noon, kaya para lang silang pinaglalaruan ng dagat. Sandaling nagpalutang-lutang, hanggang tuluyan ng nawala. Sa munisipalidad ng San Isidro, pati ilang nakatira sa matataas na lugar sa dagat umaasa. Ako si Sandra sa Eyewitness. Ikaw si? Dito nakatira ang magkapatid na sina Roderick at Manny. Sandra po. Si Manny, presidente ng samahan ng mga mangingisda, nakaranas na raw magkaroon ng bangka. Sira na mo. Bakit nandyan ang bangka mo? Eh, bulok na mo. Sira na to. Pwede pa ba yan? Di na. Bawa i-repair mo na lang, ganon? O hindi na rin? Di na siguro ma'am. Di Papalitan na na. rin. Papalitan na lang siguro kasi bulok na itong ano. Oo. Ba't tinatabi mo pa? Ano na to, pansublot. Ano yung sudlot? Gamitin sa panluto. Ah, panggatong? Opo. Papanggatong mo na yung bangka mo? Opo ma'am, kasi di na to di na to magamit kasi bulok na itong ano, Hindi na pasko. pwede. Oh. 3 taon nang nakatabi ang kalansay ng bangka ni Manny. Kaya sa tingin ko, mahihirapan siyang gawin itong panggatong. Kung mali lang ma'am, Ito ang pinakamalapit sa tunay na bangka na meron siya. Parehong may pamilya ang magkapatid. Nasaan ang family mo ngayon? Umuwi nga ngayon ma'am sa Bicol kasi nahirapan na ako dito. Ah, so wala ang misis mo dito? Ah, wala ngayon. Tapos pabalik yun siguro kung makakuha na pamasahe siya doon. Lang. Kaya naman pala, gano'n na lang kasigasig mangisda ang grupo ni Mang Angelito. Nagsimula muna sila sa mababaw na parte ng dagat. Sinuyod ang mga halamang dagat. Sinipat ang ilalim ng mga bato. Dito pa lang,
Maswerte namang meron na silang nahuhuling isda. Pero sa pagdaan ng mga oras, palalim ng palalim ang sisid ng mga mangingisda. Para mas makarami ng huli, nagpa siyang sumisid ng 10 dipa o 30 feet ang mga mangingisda. Sinundan ko sila sa ilalim para makita ng malapitan ang kanilang diskarte. Paano mo naman malalaman kung nasan yung mga isda? Ano ma'am, silipin namin yung mga butas sa ilalim. Nandun kasi sila. Pag may makita ka doon, di, huling panain mo na. Tirahin mo na doon. Kung wala, di, Akyat ka uli. Akyat uli. Kailangang pagkasyahin ang bawat sisid sa isang hininga. Mahirap talaga ma'am kasi pag maghuli ka ng isda, lalo na pag araw, mahirap hulihin yung isda kasi tatakbo yan. Talagang kung mahina ka magkuha ng isda, hindi ka makakuha talaga. Tsaka pakunti na lang ang isda siguro dito. Dahil sa mga kuwan. Mayroon ding mga kuwan dito, illegal. Oo. So, ibig mo sabihin, sa pagdaan ng panahon, napansin mo na kumonti yung isda? Oo. Kunti talaga, hindi katulad doon na madami. Yung ano pa ko high school, maraming isda pa dito. Hindi ko na mabilang kung ilang sisid na ang ginawa ng mga mangingisda. Ang sigurado ko lang, mas madalas silang walang nakukuhang isda kesa meron. Dahil nasa Pacific Ocean tayo, malaki talaga yung mga alon dito, tsaka malikot yung dagat. Kaya kanina, nung bumaba kami sa ilalim, tinatangay talaga kami nung current. Kaya itong mga mangingisda na to, kailangan talagang magaling sila lumangoy, kundi delikado dito. Dumaan ang ilang oras, ilang beses din kaming nagpalipat-lipat ng lokasyon para habulin ang mga isda. Grabe, nakakapagod dito. Pero sila, kanina pa sila palangoy-langoy dito. Taas baba sa ilalim ng tubig. Pero parang hindi sila napapagod. Sabi nila, usually, tumatagal sila ng 8 hours na palutang-lutang lang dito sa Pacific Ocean. Okay pa ba kayo? Okay pa. Kaya pa? Kaya pa. Sa bawat paglubog at paglitaw, tinitingnan ko ang mga isdang parang premyong nakasabit sa kanilang baywang. Pero marami pa silang bubunuin para makapag-uwi ng kitang kayang bumuhay ng pamilya. Kaya ang lumalakas na alon ng Pasipiko, hindi nila alintana. May mga araw na madamot ang dagat sa isda. At tingin ko, isa ito sa araw na yun. Kaya kahit si Angelito, napapangiti kapag medyo malaki-laki ang nahuhuli. Pagdating ng tanghali, bumalik muna kami sa Pangpang. Parang napansin ko kanina, paulit-ulit lang kayo taas baba sa tubig, no? Oo, ganun talaga yung Ilang oras nyo ginagawa yan? mga 8 oras. 8 oras? Ano yun? Walang tigil? Wala. Walang lang pag may makita na isda. Tirahin namin. Paano
panain namin. mapagod ka? Mayroon, pag may kasama kami, magtulungan naman kami pag may kasama kami. Minsan ba lumalampas pa kayo sa 8 oras? Oo. Talaga? Minsan nga yung alas 6 kami umalis ng gabi Mm. nung unang buwan. Tapos nakaahon kami mga tanghali na ng Ha? Kinabukasan? Oo, kinabukasan. Palangoy-langoy lang. Ba't nyo ginagawa yan? Ba't hindi kayo tumitigil agad? Para makarami ng huli. Sabi ni Roderick, mas maganda ang huli nila kapag gabi. May bihirang pagkakataon daw na nakakahuli siya ng 3 hanggang 4 na kilong isda sa 8 oras na paglangoy sa dagat Pasipiko. Pero sa araw na ito, maliliit na isda ang huli ni Namang Angelito. Ang iba, mukhang pang-display sa aquarium. Ang ano mahal ito buras eh 120 lang ito. Ito na ano Isang klase? piraso? O isang kilo? 120, isang kilo. Ah. Pag ganyan, mura lang yan. So yan, iuulam? Hindi yan bilhin doon. Hindi yan bilhin. So ito, iuulam na lang? Oo. Ito, ibebenta? Benta. Kasi dalawa Dahil na ito yung mahal. Oo. Si Aling Gloria, asawa ni Mang Angelito, ang naghanda sa tanghalian ng mga mangingisda. Ilang minuto lang ang makukulay na isdang pinaghirapang hulihin, panglamang tiyan na. Habang nagpapahinga ang mga kasama kong mangingisda, napansin ko ang mga kabataang ito na katatapos lang ding mamana ng isda. Maaga pala talagang nagsisimulang mangisda ang mga menor de edad dito. Matapos ang may 1 oras na pahinga, lumusong ulit sa dagat si Namang Angelito. Dala ang pag-asang magiging mabait ang dagat sa pagkakataong ito. Alam ng mga mangingisda ng San Isidro kung gaano kalupit ang alon ng Pacific Ocean. 3 mangingisda na ang binawian ng buhay nitong nagdaang ilang taon. Si Evangeline, iniinda pa rin ang sakit na dinanas sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, 5 taon na ang nakalilipas. Nung dumating ng alas 4 ng hapon, yung mga kapitbahay nakin, sumisigaw sila, sabing ganun, "Manang Banjingkay, Evangeline, ang asawa mo, wala na sa bangka, yung bangka niya, inagos-agos na lang ng alon." Tapos hinanap namin, nakitulong kami sa yung nangingisda na samahan sila doon sa dagat. Nag-arkila sila ng pambot, tapos hinanap nila. Makalipas ang 3 araw, nakita ng mga mangingisda katawan ng kanyang mister. Wala talaga po ako masasabi nun dahil mabait po yun. At saka talagang mabait sa amin, hindi ako pinapabayaan sa gawain sa bahay. Masakit po talaga sa akin yun, parang hindi ko matanggap. Ang dagat Pasipiko, bahagi na ng isang mapait na alaala. Matapos ang maghapong pakikipagbuno sa alon, ito lang ang huling maibebenta niya sa palengke. ₱50 lang yung binibinta ko na isda kasi ibili yun namin sa bigas at saka ulam namin. Kinabukasan, nagpa siyang mangisda ng gabi ang grupo ni Namang Angelito. Bit-bit ang kanila mga flashlight at pana, binaybay nila ang dalampasigan para sa isa na namang pakikipagsapalaran. Sa kadiliman ng pusod ng dagat, sumisid ang mga mangingisda.
para panatilihing nakalutang ang kanilang mga pangarap. Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus. Bakit ang Panginoon, ipagino ka na makatakusog ka basi. Bawat pagkain sa hapag, pinagpapasalamat ng pamilya ni Mang Angelito. Amen. Kahit laging isda at gulay ang ulam, walang problema ito sa mga bata. Naman mo nga, kaya di maka, igar mo maka, sudan ba sa atong kapamilya, ang atong mga bata. Ano po nangyayari sa pamilya pag wala kayong huli? Depende ma'am kung na ay mga kanang mga muting kahoy, kanya, anong kamuti o sa Tagalog kamuti. Kamote. Kamuti. At saka saging ma'am. Saging. Simple ang buhay, pero nakakaraos dahil na rin sa kasipagan ng mag-asawa. Dahil sakto lang minsan sa pagkain ang kita mula sa pangingisda. May iba pang hanap buhay si Mang Angelito. Bumuo ng organisasyon ang mga mangingisda ng San Isidro para sama-samang mailapit sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. So ang pinaka-problema talaga ng mga isda rito, wala silang masasakyan. Tapos palagi lang nakaano yung pangisda nila doon sa tabi lang, kasi hindi sila makapunta na malayo, kasi mabagsik ang mga mga alon dito, malalaking maalon. Tapos yung exit point naman rito, so maano rin ng current. Ayon sa kanila, sa tinatayang 200 mangingisda rito, 3 lang ang may sariling bangka. Nagbi-meeting kami, tapos po kami ng mga problema namin. Pinapadala namin to sa sa Dole, na gumagawa kami ng proposal na sana mabigyan kami ng sasakyan ng mga para makalaot naman ng mas malayo-layo yung mga mangingisda namin, pero hanggang ngayon wala pa. Ang kinababahala pa ng mga mangingisda, parating na ang mga buwan ng mga dambuhalang alon. Ito rin ang panahong hirap na hirap ang mga mangingisdang umasa sa Dagat Pasipiko. Start from September to February, ang mga isda talaga rito, minsan isang bisis na lang sila kumain sa isang araw. Minsan nga wala talaga pag mayroong mga lakas na alon at saka mayroong masamang panahon. Yung puhunan lang ang dito ma'am, kulang. Oo. Walang pambili ng plywood at saka lansang at saka yung makina para magawa namin sa bangka. Kaya naman pala, ganun na lang ang pagsusumikap ng grupo ni Mang Angelitong nangingisda sa umaga at maging sa gabi. Flashlight lang ang kanilang tanglaw, pero walang kapaguran sa pagsuyod ng dagat. Sabi nila, mas madaling manghuli ng isda sa gabi dahil nagpapahinga rin ang ilang uri ng isda kapag madilim na. Magdamag nila itong ginagawa. Hanggang sikatan na sila ng araw. Sa kanilang pagbabalik mula sa Dagat Pasipiko, dama ko ang kakaibang sigla ng magkakaibigan. Sigurado na ang pagkain ng kanilang mga pamilya sa araw na ito. Kung pwede lang sanang bawat pag-ahon ay ganito. May kasabay na bagong simula at bagong umaga.
Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.